At tuloy-tuloy na po, minamahal, dadako na po tayo sa ating pag-aaral o pakikinig ng banal na salita na ating pinawalapayan ni Jesus bilang pagbibigay galang sa banal na salita po natin pinawalapayan. Tayo muna po, ipanandali pong tumayo, minamahal. At narito po, aking binibigay po pagkakataon sa ating beloved preacher, Greg Mascarinya. Amen. Praise God. Praise the Lord po na ating dakilang Diyos. God bless you po sa ating beloved preacher, Brother Lando Montilla. Puri ating dakilang Diyos, tayo po'y manalangin sa ating dakilang Diyos. Hingin po natin ang gabay ng ating malapay noon sa ating pong pag-aaral at sa Kanya pong banal na salita. Hallelujah, there's Jesus, hallelujah. O dakat mapagpalaming Diyos sa aming pinakamahal na Jesus. Kami po ay lumalapit sa iyo na may pagpakumbabang puso. Kami humingi ng kapatawaran sa pagkukulang pagkasala, sa kanisupungan mga bagay kami nagkulang sa paningin mo. Patawarin mo kami, O Diyos, hallelujah. Malapay nun kami nagpapasalamat na kilaming Diyos, hallelujah, sa mga oras na ito. Na patuloy kaming malaya na nakakapagpupuri sa iyo, na aming po na ipapabuti yung pasasalamat po namin, hallelujah. O Diyos, sa iyong kabutihan, malapay noon, hallelujah. Salamat sa paglangis mo sa bawat yugtong magawain na kami po yung sinamahan. Lalong-lalo sa napakatamis mong presensya na patuloy mong idinadaloy sa aming kalagitnaan upang kami palakasin, malapay noon, hallelujah. O Diyos, hallelujah, samahan mo kami sa mga oras na ito, malapit sa pag-aaral ng salita. Sa ganakin, wala akong magagawa. Umasalam ko ng karunungan nagmumula sa iyo. Ilagay mo sa aking malabi yung masalita. Taglay po ang pag-igot, kapangyarihan, pagpalain mong bawat narito at sama-sama ng pinapalayas. Lahat ng gawa ng kaaway, demons of doubts and belief, cast out, in Jesus' name, cast out, in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord po nating dakilang Diyos. Kayo po yung makaupo at tayo po yung mag-aral ang salita ng ating dakilang Diyos. At bago lahat, may namahal, ako muna ay nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuit, pagsamba, pagulhati, ay naukol lamang sa ating pinakamahal na po Jesus, praise the Lord. Dobling paggalang po ay namahal sa ating beloved parents in the Lord, sa ating beloved pastor, Willis Tad Almeida, the end-time prophet of God, at ganoon po ay namahal, ating inaalala mga turt aral na iniwan sa atin, ating beloved stand pastor, Lina C. Almeida, sa kalamang beloved children, sa lahat po ating beloved co-workers, ating beloved preachers, ating pong beloved ordained preacher, Brother Boy Kaluya, maging sa kanila po mga mahal sa buhay, sa inyo po mga kapatiran, maging sa lahat po natin po mga bisita, kasama po natin ngayon, nanggaling sa ibang mga outstation. Mahal, isa po mapagpalang gabi po, madaling araw na po. Maging sa lahat po ng ating pong kapatiran mula Luzon, Visayas, Mindanao, sa ibayong dagat, mahal, sa lahat po na umantabay sa ating pumagawain sa lugar na ito, sa ating pong live webcast viewers, isang mga pagpalang madaling araw po sa bawat isa atin. Purihin natin dakilang Diyos. Lahat mo tayo magsabi ng praise the Lord. Purihin natin malapay noon, may namahal, praise God, at alam na po natin, at tunay nga yung kapanahunan po natin, ito yung panahon na mapanganib, sabi ng Biblia. Amen? Praise God, sapagkat tayo po ngayon ay nasa level 3 na naman ng atin pong kalagayan minimal sa ating pong lugar o sa ibang lugar minimal ay talagang nariyan po ay mahirap na naman po yung ating pong kalagayan. Kaya ito po ay nangyayari minimal, praise God, sabi ng mga kasulatan. Talagang sapagkat nakikita natin ito yung mga tanda na malapit na ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Sabi nga ng Roma 13:11, manimahal, ito na yung kapanahunan na magsigising tayo, manimahal, sa ating pagkatulog, sapagkat mas malapit na ang ating kaligtasan kaysa nagsisampalataya tayo nung una. Mas malapit na daw po yung kaligtasan natin. Kaya sabi nga po ng banal na kasulatan sa Marcos 14:29, manimahal, gayon din naman kayo pag nakita ninyo ang ninyong nangyayari, mga bagay na ito ay talastasin ninyo na siya ay malapit na. Nasa mga pintuan na nga. God. Talastasin daw natin pag nangyayari ang mga bagay na ito na nasa pintuan na ang ating dakilang Diyos. Amen? Kaya nga, minamahal, kailangan lumapit na tayo sa pintuan. Lahat tayo magsabi ng praise the Lord. Lahat ng malayo. Alam niyo po, mahal, ito po yung salita ng Diyos. Mahal, God, ito po yung pintuan patungo sa kaharian ng langit. Amen. Pag binaliwala natin na hindi natin pinakinggan ang mga salita ng malapay noon, lumalayo tayo sa pintuan.
pintuan patungo sa karian ng malapay noon. Lahat tayo magsabi, praise the Lord. Kailangan po natin ng sandata, minamahal, upang tayo makapasok sa karian ng langit. Ano po yung sandata natin? Yung salita ng ating dakilang Diyos at ang ating pananampalataya sa ating malapay. Sapagkat, minamahal, pwede tayong madeceive ng kaaway, minamahal, praise God. Pag tayo po'y kulang, lack of knowledge, sabi nga ng Biblia, mapapahamak. Pag tayo po'y kulang sa kaalaman, sa salita ng Diyos, pwede tayong mapahamak. Imbis na habang ating buhay, iiksi lamang ating buhay, minimal praise God, pag kulang po tayo sa pananampalataya. Lahat mo tayo magsabi ng praise the Lord. Tignan mo ang ating kababayan, wala silang pananampalataya, imbis na habang kalang buhay, minamahal, nung sila po minamahal ay nabakulam ng isang bisis, pangalawang bisis, umiksi ang kalang buhay. Amen? Sapagkat wala silang pananampalataya. Ano pa yung bakulam? Yung bakuna. Amen? Umiksi ang kalang buhay. Ngunit pag tayo naglagak ng tiwala sa ating dakilang Diyos, sabi ng Biblia, bubusugin tayo ng mahabang buhay ng ating pinakamahal na pesos. Lahat mo tayo magsabi ng praise the Lord. Puri nating dakilang Diyos, kaya kailangan po natin ang salita ng ating dakilang Diyos. Ito po yung weapon natin. Sandatan natin, minamahal, praise God, upang maging matatag ang ating pananampalataya. Pinagpapauna na sa atin ng ating dakilang Diyos na huwag tayong matakot. Amen? Basahin po natin, minamahal, dito sa Deuteronomio 31, talatay 8 at 6. Sa aklat ng Deuteronomio, Kabanatang 31, talatang 8, balik sa 6. At ang Panginoon ay siyang nagpapauna sa iyo. Siya isa sa iyo, hindi kanya iiwan, ni pabayaan ka. Ikaw ay huwag matatakot, ni manglulupaypay. Sa 6, kayo'y magpakalakas at magpakatapang, huwag kayong matakot, ni mangilabot sa kanila. Sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay siyang yumayaong kasama mo, hindi kanya iiwan, ni pabayaan kanya. Amen. Amen. Lahat tayo magsabi ng praise the Lord. Purihin natin dakilang Diyos. God bless you po sa ating beloved preacher, Brother Ede. Ang Diyos pong pala sa Kanya pong banal na salita. Kasama natin ang Diyos. Amen. Kahit saan ka pumunta, kasama mo ang Diyos. Hindi Kanya pababayaan at hindi Kanya iiwanan. Amen. Huwag ka lang matakot, sabi ng banal na kasulatan. Amen. Mga mahal, alam niyo po, yung panahon ni Gideon, yung mga matatukitin, hindi sinama sa digmaan. Amen. Kaya nga mga matatukutin, mga mahal, sabi ng Biblia, hindi karapat dapat sa karian ng langit. Kaya nga mga mananampalataya, mga mahal, yan po ay talagang matatapang. Amen? Matatapang sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi duwag sa pagsunod sa kalooban ng malapay noon. Amen? Lahat mga tayo magsabi ng praise the Lord. Sabi nga dito, yung mga mahal, sa ating po nabasa, ang Panginoon ay siyang nagpapauna sa iyo. Siya isa sa iyo, hindi Kanya iiwan. Ni pababayaan ka. Ikaw ay huwag matakot, ni manglupaypay. Kaya nga pinaunahan na tayo ng ating dakilang Diyos. Ang sandata natin, yung salita ng ating malapay noon. Amen? Sapagkat kung wala ang salita ng Diyos, manamahal, katulad tayo sa kanila, na balisa, natatakot, manamahal. At nakikita natin talaga manamahal ating kababayan. Pag hindi na sila makabili ng kanilang mga pagkain, sabi nila, siyempre susunod na kami. E ano pang gagawin mo nga naman na mahal kung hindi ka na makakabili? Pag wala kang pananampalataya, siyempre matatakot ka. Tatanggalan ka ng trabaho, matatakot ka. Pero pag may pananampalataya ka, ang Diyos ang gagawa ng paraan. Amen? Lahat tayo magsabi ng praise the Lord. Kaya nga sabi ng sa isme naman, kayo'y mga pakalakas,
at magpakatapang, huwag kayong matakot, di mangilabot sa kanila, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay siyang yumayaong kasama mo, hindi kanya iiwanan ni pababayaan kanya. Tingnan mo yun, mahal. Pangako yan ng Diyos sa mga anak niya. Amen? Na umiibig sa Kanya. Amen? Lahat tayo muna yung magsabi ng praise the Lord. Magpakalakas ka lamang at magpakatapang, huwag kang matakot ni mangilabot. Ito'y nasa ating malapastor. Nakita natin sa kanila. Ay naman, kaya nga sinasabi ng ating malapastor, manimahal, sa mga prayer warrior, kung 100% ba ang kanilang pananampalataya. Sapagkat kung hindi 100% ang kanilang pananampalataya, minamahal, pwede silang mapugutan ng ulo doon sa kampo ng Abu Sayyaf. Siyempre, minamahal, kasama mo ang man of God. Alam mo na minamahal, praise God, talagang ligtas ka. Amen? At alam din natin, manimahal, sa pamamagitan ng kanyang turo, manimahal, sa kanyang mga turo ng ating magulang natin sa malapay noon, ang salita ng Diyos ay nangyayari sa atin. Amen? Kaya nga lang, manimahal, kailangan natin magpakalakas at magpakatapang. Amen? Huwag tayong mangilabot, sabi ng Banal na Kasulatan, huwag tayong matakot, manimahal, sapagkat ang Diyos ay sumasa atin. Kaya nga sabi ng Biblia, kung ang Diyos ay nasa iyo, sinong laban sa iyo? Minamahal. Kung ang iyong bibig, minamahal, praise God, ay nilulhati mo ang ating dakilang Diyos, pinupuri mo ang ating dakilang Diyos, itinataas mo ang ating dakilang Diyos, walang magtatagumpay sa iyo. Lahat mo tayo magsabi ng praise the Lord, sapagkat ang Diyos ay kakampi natin. Amen? At tayo muna magsabi ng amen. Ngunit natin dakilang Diyos, minamahal, praise God. Kaya nga, minamahal, sa pananampalataya, manatili tayo, sabi ng Banal na Kasulatan. Manatili kayo sa pananampalataya. Sa magitan ng kapigatian, kailangan kayong magsipasok sa kaharian ng langit. Basahin uli natin sa 14:22 ng Gawa. Dito po sa Gawa, Kapitulo 14, talatang 22. Nang pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad at inaaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya at sa pamamagitan ng maraming mga kapigatian, ay kinakailangan magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Amen. Amen. At tayo magsabi ng praise the Lord. Tignan mo, minamahal, magsipanatili sa pananampalataya. Sa pamamagitan ng maraming kapigatian, kailangan tayong magsipasok sa kaharian ng langit. Sabi po ng Hebreo 10:38, the just shall live by faith. But if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. Ang matuwid, minamahal, ay nabubuhay sa pananampalataya. At kung siya'y umurong, minamahal, hindi malulugod ang kaluluwa ng ating dakilang Diyos. Sabi niya, my soul have no pleasure in him. Kaya nga, minamahal, pag hindi tayo nabuhay sa pananampalataya, minamahal, hindi malulugod ang Diyos. Amen? At kung walang pananampalataya, sabi ng Biblia, ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa ating malapay noon. Kaya ang mga matuwid, kailangan mabuhay sa pananampalataya. Lahat tayo magsabi ng praise the Lord. Purihin nating dakilang Diyos. Kaya nga, sabi ng mga kasulatan, minamahal sa Thessalonica 2:15, minamahal. Kaya nga, mga kapatid, kayo'y magpakatibay at inyong panghawakan ng mga aral na sa inyo'y itinuro, maging sa pamagitan ng salita o ng aming mga sulat. Yan po yung sinabi ni Apostol Pablo. Amen? Sa Thessalonica, minamahal, praise God. Mga kapatid, kayo'y magpakatibay at inyong panghawakan ang mga aral na sa inyo'y itinuturo. Amen?
Panghawakan daw po natin ang mga aral na ating napapakinggan. Paano natin mapanghawakan ito, minamahal, kung ang aral na itinuturo sa atin, minamahal, ay hindi po natin ninanamnam. Kaya nga, nasa pintuan ng ating dakilang Diyos, anong gagawin natin? Lumapit tayo sa pintuan. Pagbukas ng pintuan ng ating dakilang Diyos, tiyak po, makakapasok tayo. Pero kung pag malayo tayo sa pintuan, minamahal, kahit minamahal, praise God, magmamadali ka, isap mata lamang, sasarado na kaagad. Amen? Hindi ka na makakapasok. Kaya nga, kailangan po natin, praise God, ang sandata. Ang sandata natin, hindi mapupuksang sandata, kundi ang sandata natin, yung salita ng Diyos at pananampalataya. Basahin po natin dito sa Episo 6:10 hanggang 17. Dito po sa Efeso, chapter 6, verse 10 up to 17, sabi po, sa katapus-tapusan, magpalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Sapagkat ang ating pakikipagbaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa pamunuan, laban sa kapangyarihan, laban sa namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa maukol sa espiritu ng kasamaan, sa mga dakong kaitaasan. Dahil dito'y magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo mga tagal sa araw ng masama. At kung magawa ang lahat ay magsitibay. Magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkis na katotohanan, na may sakbat ng baluti ng katwiran. At ang inyong mga paa ay may pangyapak na paghanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Bukod dito'y taglay ninyo ang kalasag ng pananampalataya, na siyang ipapapatay ninyo sa lahat ng nagniningas na suligi ng masama. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu, na siyang salita ng Diyos. Amen. Amen. That time magsabi ng praise the Lord. Purihin nating dakilang Diyos, minamahal. Ito po ang kailangan natin na sandata. Sa ang ating pakikipagbaka, minamahal, ay hindi po laban sa laman, kundi laban sa Espiritu. Kaya nga isuot natin yung kagayakan ng Diyos. Sabi nga, minamahal, be strong in the Lord and in the power of His might. Put the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. Kaya kailangan natin yung lakas ng kapangyarihan ng Diyos. Amen? Isuot natin yung armor, yung shield, yung sa pagkikipagdigma o naman, di ba, mayroon silang ginagamit na nung araw yung shield, mahal, yung matigas na bakal. Umbaga sa tangke de guerra, mahal, ay yung armor car. Doon sila nagtatago. Tayo naman, mahal, yung kagayakan ng Diyos ang ating isuot. Amen? Sabi ng sa 6 mahal, o sa 16, bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nagniningas ng suligi ng masama. Kailangan natin ng pananampalataya. Ito yung panlaban natin sa mga masamang dumarating sa daigdig na ito. Amen? Sapagkat kung wala kang pananampalataya, minamahal, magiging talunan ka. Sapagkat ang pananampalataya, minamahal, kayang magpatikom ng bibig ng leon. Basahin po natin sa Hebreo 11:33 at 34. Ito ang nagagawa ng pananampalataya. Hebreo. Dito po sa Hebreo Kapitulo 11, talatang 33. Magsipatay
33, na ang mga ito sa magitan ng pananampalataya, excuse po, magsilupig ng mga kabarian, magsigawa ng katwiran, nagtamo ng mga pangako, nagtikom ng mga bibig ng mga leon. 34, nagsipatay ng bisa ng apoy, na katanan sa talim ng tabak, nagsilakas sa kahinaan, naging mga makapangyarihan sa pakikipagbaka, nagpaurong na mga hukbong mga taga-ibang lupa. Amen. Lahat tayo magsabi ng praise the Lord. Tingnan mo na mahal ang nagagawa ng pananampalataya. Kaya nga kung kulang ka ng kagayakan ng Diyos, sabi nga, panghawakan mo ang turo, ang aral na itinuturo sa atin yung mga salita ng malapay noon. Bakit, minamahal? Sa pakikinig ng salita ng Diyos, dito tutubo ang iyong pananampalataya. Pero pag kulang ka sa pakikinig ng salita ng Diyos, imposibleng magkaroon ka ng pananampalataya. Ngunit pag, minamahal, praise God, ikaw ay punong-puno, minamahal, nalaman mo ang sikreto, minamahal, praise God, sa magitan ng mga salita ng Diyos. Kaya nga sabi ng 2 Peter 3:18, minamahal, kailangan magsilagot tayo, minamahal, God, sa pagkakilala sa ating dakilang Diyos. Kailangan natin, minamahal, talagang malaman, minamahal, God, yung talagang buong kagayakan ng Diyos, yung katuwiran ng malapay noon, sapagkat minamahal, pag alam mo ang salita ng Diyos, minamahal, hindi ka maliligaw. Amen? At ang iyong pananampalataya magiging buo, hindi magiging kulang. Tingnan mo yung mga heroes of the Bible, minamahal. Tingnan mo yung pananampalataya nila. Sabi sa 33, na ang mga ito'y sa mamagitan ng pananampalataya nagsilupig ng mga kaharian. Sa mamagitan ng pananampalataya, minamahal, kahit maliit lang kanilang bansa, maraming nagsasanib puwersa ng mga bansa, minamahal, upang labanan ang isang maliit na bansa, minamahal. Ngunit sa pananampalataya, minamahal, nagapi ang mga nagsasanib puwersa na mga bansa, minamahal, sa pamamagitan ng pananampalataya. Tingnan mo yung pananampalataya ni Daniel, minamahal, sabi dito, nagsilupig ng kaharian, nagtamo ng pangako, nagtikom ng mga bibig ng mga leon. Tingnan mo si Daniel, minamahal. Kahit yunib ng mga leon, hindi natakot. Ihulog siya sa yunib ng leon, minamahal, sapagkat sabi nga, minamahal, binigyan ng isang buwan na wag mo nang dumalangin sa kanyang Diyos. Ngunit si Daniel hindi natakot. Mas lalo niyang binuksan ang kanyang bintana. Para makita nila, mas lalo niya pinakita na ang Diyos niya ay kanyang pinupuri. Amen? Tayo, minamahal, ngayon, dumadanas tayo ngayon ng mga pinanghihina ang ating pananampalataya sa nangyayari ngayon sa daigdig natin. Minamahal, ang sabi ng Biblia, ito mga heroes of the Bible, hindi sila natakot. Lahat mo tayo magsabi ng praise the Lord. Kamatayan, sabi nga, minamahal, sa pamamagitan ng pananampalataya, hinulog si Daniel sa yunib ng leon, ngunit hindi ibinuka ng mga leon ang kanilang bibig. Amen? Bakit? Mayroon siyang pagtitiwala sa kanyang Diyos na pinaglilingkuran. Lahat tayo magsabi ng praise the Lord. Kaya nga, minamahal, ang sabi ng awit, minamahal, our help is the name of the Lord who made heaven and earth. Ang ating saklulo, minamahal, ay ang pangalan ng ating dakilang Diyos na siya ang gumawa ng langit at lupa. Ito ang hindi alam ng ating kababayan. Sa distress na kanilang naranasan, minamahal,
Mga kabagabagan, hindi nila alam tawagan ang pangalan ng Diyos na walang iba ang ating pinakamahal na Jesus. Sabi nga, present help in the times of trouble. Handak sa klulo sa panahon ng kabagabagan. Totoo po yan. Amen. Ayon po yan sa ating mga patotoo. Lahat tayo magsabi sa Lord na kailanman hindi tayo pinabayaan ng Diyos habang tayo ay nagtitiwala sa ating pinakamahal na Jesus. Basahin po natin ang mga talata, minamahal, sa awit 124 verse 8, Psalms 19 at Psalms 91 verse 14 at 16 hanggang 16. Awit 124, talatang 8. Ang saklolo natin ay nasa pangalan ng Panginoon na siyang gumawa ng langit at lupa. Awit 9:8. 9, talatang 10. At silang nakakaalam ng iyong pangalan ay maglalagak ng kanyang tiwala sa iyo, sapagkat ikaw, Panginoon, ay hindi mo pinabayaan sila na nagsisihanap sa iyo. Amen. 21, 14. Awit 91, talatang 14. Sapagkat kanyang inilagak ang kanyang pag-ibig sa akin, kaya't iniligtas ko siya. Aking ilalagay siya sa mataas, sapagkat kanyang naalaman ang pangalan ko. Amen. Dito po sa 15, siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y isa sa kanya sa kabagabagan. Aking ililigtas siya at pararangalan siya. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay at ipapakita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Amen. Amen. Let tayo magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Amen. Yan po ay pangako ng Diyos sa kanyang mga anak. Sabi ng Biblia sa Psalm 16 verse 3, ang mga banal sa lupa, sila ang marilag na kinalulukdan ko. Kung kinalulukdan ka ng Diyos, pag pinapakita mo ang pagmamahal mo sa malapay noon, mainit ka na naglilingkod sa Diyos. Manamal, ang mga pangakong ito ay sa iyo. Lahat tayo magsabi ng praise the Lord. Kaya nga sabi ng 124, talata 8, manamahal ng awit, ang Diyos, ang pangalan ng Panginoong Hesus, ang siyang gumawa ng langit at lupa, manamahal, siya ang ating saklolo. At ang sabi ng 9:10 ng awit, manamahal, silang nakakaalam ng iyong pangalan ay naglalagak ng tiwala sa iyo. O tingnan mo yun, mahal. Alam natin ang pangalan ng ating dakilang Diyos at ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay siyang Diyos at Diyos na makapangyarihan. Amen? Magdadalawang isip pa ba tayo? Sa mga pinakita ng Diyos sa atin, maraming mga himala, kailangan tayo, sabi ng Biblia, naglalagak manamalskad ng tiwala ang mga Kristiyano. Totoong umiibig sa Diyos. Amen? Ang pananampalataya ay nakasandig sa ating pinakamahal na Jesus. Lahat tayo magsabi ng praise the Lord. Kaya nga sabi mo naman, naglalagak ng tiwala sa iyo sapagkat ikaw, Panginoon, ay hindi mo pinabayaan sila na nagsisihanap sa iyo. Kaya nga naman, hindi naman tayo talagang hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Kailan ka pinabayaan ng Diyos? Amen? Wala yata tayong maisip na pinabayaan tayo ng malapay ng pinagkulang ba tayo ng Diyos? Sabi ni David, minamahal, ako'y naging bata at ngayon ako'y matanda na, hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan ng Diyos. Lahat tayo magsabi ng praise the Lord. Hindi, sabi nga, walang trabaho, pero bakit may dumarating na pagkain natin sa araw-araw? Wala tayong trabaho. Amen? Tingnan mo na lang dito, minamahal. Isipin mo, hindi naman tayo karamihan mananampalataya dito. Ang binabayaran natin, minamahal, ay 114. Monthly bills natin yun dito lang sa pastoral, sa ating pong church. Hindi,
hindi iba pa yung ating mga bayarin sa kuryente, sa tubig. Minamahal. Mga pangailangan pa na yung mga manggagawa. Pinagkulang ba tayo ng Diyos? Hindi po. Hindi tayo iniwanan ng malapay noon. Bakit? Naglalagak tayo ng tiwala sa ating pinakamahal na Paisos. Lahat tayo magsabi ng praise the Lord. Kaya nga minamahal, sabi ng, kung gusto mong mahabang buhay, ilagak mo ang tiwala mo sa ating dakilang Diyos. Amen? Sapagkat inilagak nila ang kanilang pag-ibig sa akin. Sabi ng 14, ni 21, 14 minamahal, sapagkat kanilang inilagak ang pag-ibig sa akin, kahit ililigtas ko siya. Aking ilalagay siya sa mataas sapagkat kanyang naalaman ang pangalan ko. Siya ay tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako isa sa kanya sa kabagabagan. Aking ililigtas siya at paralangalan siya. At bubusugin ko siya ng mahabang buhay at ipapakita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Lahat tayo magsabi ng praise the Lord. O bubusugin ka ng Diyos ng mahabang buhay, ipapakita ng Diyos ang pagliligtas sa iyo. Amen? Pag naglagak ka ng tiwala sa ating pinakamahal na Paisos. Amen? Pero pag di ka naglagak ng tiwala sa dating dakilang Diyos, yung isinend sa akin na aking bayaw, 18 years old pa lamang na babae, napakalusog. Unang baksin, wala, parang walang nangyari. Pangalawa, may namahal. Yung malusog, may namahal. Nakaunat na. Lahat tayo magsabi ng praise the Lord. Sila yun, sapagkat wala silang pagtitiwala sa malapay noon. Ngunit tayo, sabi nga ng banal kasulatan, pag naglagak tayo ng tiwala sa ating dakilang Diyos, hahaba ang ating buhay. Amen? Lahat tayo magsabi ng praise the Lord. Kaya minamahal, sabi ng Psalms pa rin, iingatan ka ng malapay nun sa lahat ng kasamaan, sa iyong paglabas at iyong pagpasok mula sa panahong ito at magpakailanman. Our God is not sleeping. Nag-aralan na po natin ito. Psalms 21 verse 7 and 8. Basahin po natin. Dagdag po natin ang talatang ito. Dito po sa Awit, Kapitulo 21, ang talata po ay 7. 7 at 8. 7-8. Sapagkat ang hari ay tumitiwala sa Panginoon. 121. Awan, 1, talatang 21. 121. Verse 7 and 8. 121 ng awit, talatang 7 and 8. Ingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan. Kayang ingatan ang iyong kaluluwa. Ingatan ng Panginoon ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok mula sa panahong ito at sa magpakailan paman. Amen. Lahat tayo magsabi ng praise the Lord. Tingnan mo na mahal. Ang sabi niya, iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan. Kanyang iingatan ang iyong kaluluwa. Siyempre mo na mahal, pag naglalagak ka ng tiwala sa malapay noon, kaya nga, pag inilagak ang pag-ibig mo sa Diyos, minamahal God, mangyayari sa iyo ito. Hindi ka pababayaan ng malapay noon kailanman. Sabi nga, sa 8, iingatan ng Panginoon ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok mula sa panahong ito at sa magpakailanman. Ano ba yung magpakailanman, minamahal? Hanggang sa pagbabalik ng Diyos. Iingatan ka ng malapay noon. Kahit anong mangyari sa daigdig na ito, sabi ng Psalms 46, 1. Amen? Sapagkat ikaw ay nasa lilim ng kapangyarihan ng Diyos. Amen? Pag nasa lilim ka ng kapangyarihan ng Diyos, minamahal, mayanig man ang lupa, sabi ng banal kasulatan, minamahal, ang Diyos ay sumasa iyo. Lahat tayo magsabi ng praise the Lord. Kaya minamahal, sabi ng 4, itaas natin sa 4, sabi niya, narito siyang nag-iingat ng Israel, hindi idlip ni matutulog man. Nag-iingat nga Hindi siya idlip ni kahit matutulog man. Amen? Binabantayan tayo ng mapagpalang kamay ng ating dakilang Diyos. Lahat tayo magsabi ng praise the Lord. Kaya minamahal, sabi nga minamahal, kailangan po natin ng sandata na pananampalataya. At manuals God,
para malupig natin ang gawa ng kaaway sapagkat minimal kung wala tayong sandata sa magitan ng mga salita ng Diyos, hindi tayo magkaroon ng pananampalataya, minamahal, at pwede tayong madeceive. Sapagkat sabi nga ng Isaiah 5:13, minamahal, 14, therefore my people are gone into captivity because they have no knowledge. Minamahal, pwede tayong masilo ng kaaway pag lack of knowledge tayo. Pwede tayong madaya o mapahamak. Sabi ng talatang ito, manimahal, basahin po natin Isaiah 5:13 at 14. Sa aklat ni Isaias, Kapitulo 5, versikulo 13 at 14. Kaya't ang aking bayan ay nasok sa pagkabihag, sa kasalatan, sa kaalaman, at ang kanilang mararangal na tao ay nangagugutom, at ang kanilang karamihan ay nangahandusay sa uhaw. 14. Kaya't pinalaki ng Sheol ang kanyang nasa, at ibinuka ang kanyang bibig ng walang sukat, at ang kanilang kaluwalhatian, at ang kanilang karamihan, at ang kanilang kahambugan, at ang nagagalak sa gitna nila ay bumabaroon. Amen. Amen. At tayo magsabi po sa Lord. Siyempre mo na mahal, pag ikaw ay nabihag o nasilo o mahal ng kaaway dahil sa kakulangan ng kaalaman sa salita ng ating dakilang Diyos, o mahal, lumuluwang ang Sheol, impyerno sa mga Kristiyano na madadaya. Amen. Tingnan mo na mahal, yung mga dating nandito na sa atin, nakalasap ng kabutihan ng Diyos, dahil nga hindi sila attentive, hindi sila manamahal nakikinig sa salita ng Diyos. Pabaya sila manamahal. Naghanap sila ng ibang putahe o ibang mangaral. Naghanap pa sila. O ngayon, minamahal, sabi ng Biblia, kaya't pinalaki ng Sheol ang kanyang nasa. Minamahal, ibig sabihin, pag nawala ka sa mapagpalang kamay ng Diyos, lumuluwang ang Sheol. Lumalapit sa iyo ang pintuan ng Sheol. Amen. Pero pag lumalapit ka sa pintuan, nakikinig ka sa salita ng Diyos, minamahal, praise God. Minamahal, malapit ka sa pintuan. Pagbukas ng pintuan, sigurado, tiyak, makapasok ka kaagad sa pintuan patungo sa langit. Amen. Let tayo magsama po sa Lord. Minamahal, kailangan po natin ng pananampalataya. Kailangan po natin yung sandata, yung salita ng Diyos. At tinabasa kanina yung Episo, minamahal. Sa 6 hanggang 17, minamahal. Kailangan po natin yung sandata sapagkat ang ating pakikipagbaka hindi laban sa laman, minamahal, o kaya minamahal, kundi ito'y laban sa espiritu, sa mga gawa ng kadiliman, minamahal. Kaya kailangan po natin yung sandata, minamahal God, na katuwiran ng ating dakilang Diyos, yung mga salita ng ating malapay noon, upang tayo po upang malupig natin anumang pagsubok na darating dito sa daigdig na ito. Amen. Katulad po yan, manalas ka ng panahon ni Moises. Amen. Sapagkat si Moises, manamahal, nag-utos siya ng tiktik, manamahal, upang tignan ang lupang Kanaan na ito'y binubukalan ng pulot at gatas. Pero, praise God, yung mga tiktik na inutusan niya, walang pananampalataya. Bagamat nakapitas na sila ng kumpul ng ubas, yung granada, minimal, nakakuha na sila, present nila sa congregation,
na ito ang mga bunga ng lupang Kanaan. Ito'y binubukalan ng pulot at gatas. Nakita nila minimal ang kagandahan ng lupang Kanaan. Ngunit minamahal, praise God. At alam nila minamahal, kasama nila ang Diyos. Nililiman sila ng haliging apoy pag sila'y lumalakad sa gabi. Nandyan ang haliging apoy para hindi sila matisod. At sa araw naman, minamahal, nililiman sila ng haliging ulap upang sila hindi maarawan. At sa kanilang paglalakbay, minamahal, nariyan po, minamahal, ang kanilang mga kasuotan ay hindi po, minamahal sa God, naluluma. Sila'y lumalaki rin ang kanilang kasuotan. At ang kanilang pang-araw-araw pangailangan, pinaprovide ng ating dakilang Diyos. Ngunit minamahal, nakita lahat nila yon. Ngunit wala pa rin silang pananampalataya sa ating malapay noon. Amen? Kaya nga, minamahal, sino nakapasok lamang? Si Josue at si Caleb. Bakit? Buo ang kanilang pananampalataya sa ating dakilang Diyos. Lahat tayo magsabi ng Praise the Lord. Basahin po natin dito po sa Bilang 14, 7 at 9. Hanggang 9. Dito po sa Bilang, chapter 14, 7 up to 9, sabi po, At sinalita nila sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel na sinasabi, ang lupain na aming dinaanan upang tiktikan na isang napakainam na lupain. Kung kalulugdan tayo ng Panginoon, ay dadalhin nga niya tayo sa lupaing yaon at ibibigay niya sa atin, na yao'y lupaing binubukalan ng gatas at pulot. Huwag lamang kayong magimaksik laban sa Panginoon, ni matakot sa bayan ng lupaing yaon, sapagkat sila'y tinapay sa atin. Ang kanyang kalinga ay nilayo sa kanila, at ang Panginoon ay sumasa atin. Huwag kayong matakot sa kanila. Amen. Amen. Let tayo magsabi ng Praise the Lord. Tingnan niyo po, mahal, ang mga Israel, nakita nila ang Kanaan ay napakaganda, sagana. Sabi nga sa 27, at kanilang sinasaysay sa kanya. At sinabi, kami ay dumating sa lupaing yaong pinaroonan mo sa amin. At tunay na binubukalan ng gatas at pulot, at ito ang bunga niyaon. Gayunman, sabi sa 28, ang bayan na tumitira sa lupaing yaon ay malalakas, at ang mga bayan ay nakakutaan at napakalaki, at saka aming nakita ang anak doon. Mga higanti, manumal ang nakatira doon. Mahal. Dito sa daigdig natin ginagalawan, maraming higanti na nasa harapan natin. Habang tayo naglalakbay sa daigdig na ito, maraming higanti na mga kasamaan na ating pong dadaanan. Higanti ng pagsubok, higanti ng mga bagay na dumarating ngayon, mga pandemic, mahal. Pero ang sabi ni Caleb, minamahal, sa 30, at pinahimik ni Caleb ang bayan sa harapan ni Moses. At sinabi, ating akyatin paminsan at ating ariin sapagkat kaya nating lupigin. Kayang-kaya nating lupigin sa pamamagitan ng pananampalataya. Lahat tayo magsabi ng Praise the Lord. Kayang-kaya natin sapagkat minamahal, sabi nga sa ating nabasa, minamahal, sa 7, sabi niya, at sinalita nila sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel na sinasabi, ang lupain na aming dinaan upang titikan ay isang napakainam na lupain. Ilagay natin sa ating puso't isipan
ang ating tinatahak, minamahal, ay patungo sa kaharian ng langit. Napakainam na lugar. Amen? Isipin po natin yung pupuntahan natin, minamahal. Hindi po madaling mapuntahan. Makipot ang daan patungo sa kaharian ng langit. Amen? Sa inyong pagtitiis, may pagwawagin ninyo ang inyong kaluluwa. Yan po ang sinabi ng ating dakilang Diyos. Kailangan ng pagtitiis. Amen? Hindi karakadaka sumusuko. Bagkos, kailangan po natin forward. Ang lumilingon, minamahal, sabi ng Biblia, hindi karapat-dapat sa kaharian ng langit. Amen? Hinalintulad sa nag-aararo. Sabi ng Lucas 9:62. Amen? Ang isang Kristiyano, paglingon ng lingon, tingin ng kamalian ng iba, hindi karapat-dapat sa kaharian ng langit. Lahat tayo magsabi ng praise the Lord. Ang Kristiyano na tunay na mananampalataya, diretso ang tingin. Amen? Diretso papunta sa kaharian ng langit. Wala siyang pinapansin. Basta ang pinapansin niya, minimals God, yung kanyang paglilingkod. Pinapaluguran niya ang ating pinakamahal na Paisos. Lahat tayo magsabi ng praise the Lord. Minamahal, sabi ng Utso, sabi niya, kung kalulukdan tayo ng Panginoon, ay dadalhin niya tayo sa lupain niyaon. Tignan mo, hindi madali. Kailangan kalukdan ka ng Diyos upang dalhin ka doon sa magandang, minamahal God, sa lupain niyaon na binubukalan ng pulot at gatas. Kailangan, minamahal, praise God, ang mga Kristiyano, minamahal, na ipapakita niya sa ating dakilang Diyos ang kanyang maningas na paglilingkod para kalukdan siya ng ating malapay noon. Paano kung hindi mo napapaluguran ang ating dakilang Diyos? Wala kang appetite, minamahal, sa pakikinig ng salita ng Diyos. Minamahal, paano malugod ang Diyos? Amen? Ang sabi ng minamahal, para kalukdan tayo ng Diyos, sabi niya, kung kalulukdan tayo ng Panginoon, ay dadalhin niya tayo sa lupang iyon at ibibigay niya sa atin na yaong lupaing binubukalan ng gatas at pulot. Huwag lamang kayong manghimagsik laban sa Panginoon, ni matakot sa bayan sa lupaing iyon. Ito ang isa pong delikado sa mananampalataya. Yung manghimagsik tayo sa ating dakilang Diyos. Amen? Sabihin natin, minamahal. Kaya nga, minamahal, yung pinag-aralan natin nung Miyerkules, yung spiritual refining, minamahal, talagang hanggang pagbabalik ng Diyos, yung mga Kristiyanong talagang pure gold na refine, minamahal, sigurado tiyak ang kanilang kaligtasan. Amen? Talagang kahit anong dinaranas nila, mga pag-uusig, pagkukutya, discouragement, minamahal, tunay nga minamahal, diretso ang kanilang paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Hindi sila lumiliko sa kanan o sa kaliwa. Ang tinitignan nila ang kabutihan ng malapay noon. Lahat tayo magsabi ng praise the Lord. Kaya minamahal, sabi dito, ni matakot sa bayan, sa lupain niyaon, sapagkat sila'y tinapay sa atin. Ang kanyang kalinga ay malayo sa kanila, at ang Panginoon ay sumasa atin. Huwag kayong matakot sa kanila. Anumang bagay na dumarating sa daigdig na ito, minamahal, mga pagsubok, mga paghahadlang sa atin, sa ating paglilingkod, minamahal, sinabi ng Biblia, tinapay lang sila sa atin. Kahit anong higanting pagsubok na yan, minamahal, isipin mong tinapay lang yan sa harapan ng Diyos. Walang kwenta yan pag nagtitiwala ka sa malapay noon. Lahat tayo magsabi ng praise the Lord. Kaya nga minamahal, sabi nga, minamahal, ang kanyang kalinga ay inilayo sa kanila. Wala sa kanila ang Diyos. Nasa atin ang malapay noon. Ang Panginoon ay sumasa atin.
Kasama natin ang Diyos sa bawat araw at oras ng ating buhay. Pagtiwalaan mo ang ating malapay noon. Hindi kanya pababayaan. Yan ang pangako ng Diyos. At ang pangako niya magpakailanman hanggang pagbabalik ng Diyos. Pag nanatili, manumal ang pananampalataya mo sa ating malapay noon. Manumal, praise God, mananatili ang pagkalinga ng Diyos sa iyo. Awitan natin ang ating dakilang Diyos. Manumal, praise God. Sa atin po mga awit. Yes, hallelujah. Pagtiwalaan natin ang ating malapay noon. Mga namahal, hindi maiksi ang kamay ng Diyos. Alam po natin ang ating Diyos na pinaglulukuran. Mga namahal, kilala natin siya. At siya'y makapangyariang Diyos. Yan po napatunayan natin, mga namahal. Sa pangalan mo pagkat nasa kanyang pagtatagumpay, mga namahal. Sabi ni Sandrak, may sa katabing ni Go, tutulungan kami ng Diyos o hindi. Hindi kami sasamba sa iyong Diyos na bukod laksan. Manamahal, ganun ang kami pananampalataya, manamahal, sa ating dakilang Diyos. Kapagkat alam nila, manamahal, na hindi sila papabayaan, hindi titiisin ng Diyos ang kanyang mga anak. Hallelujah. We need the presence of the Lord. Hallelujah. Siya nating mapatay sa suligi ng masama sa buong makasulakan. Kailangan natin magpuno ng langis. Pag-ibig mo ay binabago, hindi ka matatalo. Tagumpay laban mo, ikaw ang Diyos sa ating Bisaya, ang pag-asa ng tao. Kaya ikaw ay lagi ko pupurihin. We praise you, Lord Jesus. Hallelujah. Glory to God. Sa buhay ko, ikaw ang tagumpay.
praise your holy name. Hallelujah. Ikaw ang aming tagumpay, Panginoon. Pag-ibig mo'y wala nang darating. Hallelujah. Wala nang darating. Ikaw ang dakilang Ikaw Diyos. ang aming palakasan. Ikaw ang aming awit. Wala nang darating. Pangalan mo'y walang magkakalulubi. Ikaw ang dakilang Diyos. Ikaw ang tagumpay. Ikaw ang tagumpay. Pag-ibig mo'y wala nang darating. Pangalan mo'y walang magkakalulubi. Ikaw ang dakilang Diyos. Ikaw ang tagumpay. Ikaw ang tagumpay. Pag-ibig mo'y wala nang darating. Pangalan mo'y walang magkakalulubi. Wala ka naman magtatagumpay sa pangalan ng aming dakilang Diyos. Kaya pag-awakan natin, Panginoon. Purihin ka, dakilang Diyos. At sa krus ika'y pinato, dalang sa lalabot. Ngunit hindi ka rin natalo, ikaw pa rin ang Manamahal na dito tayo sa pagkakagpagka sa mahuling araw na ito. Hallelujah. Kailangan natin minamahal ng Espiritu ng ating dakilang Diyos na siya nating ipapatay sa sulingin ng masasama. sa buhay ko. Purihin ka. Ikaw ang dakilang Diyos. Ikaw ang tagumpay. Ikaw ang tagumpay. Pag-ibig mo'y walang darating. Pangalan mo'y walang magkalulubi. Ikaw ang dakilang Diyos. Ikaw ang tagumpay. Ikaw ang tagumpay. Pag-ibig mo'y walang darating. Pangalan mo'y walang magkalulubi. Ikaw ang dakilang Diyos. Ikaw ang tagumpay. Ikaw ang tagumpay. Pag-ibig mo'y walang darating. Pangalan mo'y walang magkalulubi. Ikaw ang dakilang Diyos. Ikaw ang tagumpay. Ikaw ang tagumpay. Ikaw ang Paglikod ng langit tayo ng tiwala sa ating kamalang Panginoon. Ikaw ang Walang makalulupig sa atin, manamahal. Habang manamahal ka naglalagak tayo ng tiwala sa ating dakilang Diyos. sa buhay ko'y Ang mga bagay na dumarating sa taglitan mo. Kahit mga ikanting pagsubok, tinapay lang sa harapan ng ating dakilang Diyos. Tinapay lang yan, manamahal. Ikaw ang Yes, Jesus. Ikaw ang tagumpay. Hallelujah. Sa buhay ko ikaw ang tagumpay. Purihin ang ating dakilang Diyos, manamahal.
ang pangako ng malakbay noon sa atin, minamahal. Ito ay ang ating panghawakan. Kaya nga, lumapit tayo sa Kanya. Maglagak tayo ng tiwala sa ating dakilang Diyos. Siya ang ating kalakasan, may namahal. Ang ama sa anak. Pag nakikita ng kanyang ama ang anak niya, naliligayang totoo. Natutuwa ang ama. Pag tayo po naman ay maligaya na naglilingkod sa ating dakilang Diyos, tuwan-tuwa ang ating Diyos, kalangitan. Kaya nga, manamahal, ang Diyos manamahal, nakikita niya tayo. Ano mang hirap ang ating dinaranas, alam lahat ng malakbay noon. At nangako siya, minamahal, na kailanman hindi tayo iiwan, hindi pababayaan. Inutusan niya na tayo magpakalakas at magpakatapay. Huwag tayo mangilabot o matakot man. Punuin natin ang Espiritu Santo ang ating mga kaluluwa. Sapagkat ang mga 5 matatalinong dalaga, may namahal, hindi sila napahiya, may namahal, dahil punong-puno sila ng langis. Pagdating ng kanyang kasintahang lalaki, karakadakay nagsipasok sila, sapagkat puno sila ng langis ng ating malampay noon. Puno sila ng Espiritu ng ating dakilang Diyos. Yan ang ating kailangan, may namahal, upang tiyak ang ating kaligtasan. Kaya tayo manalangin, hallelujah, natin sa ating dakilang Diyos na tayo puspusin ng balanse ng Espiritu ng ating dakilang Diyos. Lumakad tayo makalakad sa kanyang katuwiran, may namahal. Magsumamo tayo, hallelujah. Sapagkat ang panahon natin ngayon ay mapanganib, na huwag tayong magkulang sa ating pananampalataya, may namahal. Hallelujah, Lord Jesus. Mapagpalaming Diyos, aming pinakamahal pa, Jesus. Kami po malampay noon ay lumalapit sa iyo. Ang pagpakumbabang puso, habagan mo kami malampay noon. Hallelujah, sa aming paglalakbay na ito, sa daigdig na ito, malampay noon. Hallelujah, sidlan mo kami ng panananalig, pagtitiwala sa iyo. Hallelujah, puspusin mo kami hinang yung balanse ng Espiritu, malampay noon. Hallelujah. Napatuloy kami makalakad, hallelujah, ayon sa kalooban, malampay noon. Pagkat sa namin, wala kang magagawa. Maasa kami ng lakas, kapangyarihan, malampay noon. Pagpalain mong bawat siya ng mga anak, malampay noon, hallelujah. Anong pumakailingan na sa mga oras na ito? May mga taglay na problema. O Diyos, lutusin mo po, malampay noon, hallelujah. May mga taglay na karamdaman, malampay, pagalingin mo po, malampay noon. Nasa kahirapan ng buhay, nasa kawalan, kayo po magpala sa kanila. Provide mo po ang kalat pangailangan sa araw-araw, malampay noon. Hallelujah, pagpalain mo po kaming lahat na kilaming Diyos, hallelujah. Malampay noon, bigyan mo pa kami ng pagkakataon na kapangaral ng Ebanghelyo. Malampay noon, hallelujah, bigyan mo pa kami ng kalayaan, malampay noon, hallelujah. O Diyos, may pangaral lang yung mga salita, malampay noon.
Hallelujah. Sa mga madlang, sa kabalsas. Hallelujah. Sa aming pong mga daraanan, malapay noon. Ito po ang aming samutalangin sa mga pastor. Inaangkin na po namin ang katugunan ng mga panalangin ng mga anak sa ipong makapangyarang pangalan. Aming pinakamahal po, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Mga mahal, tayo po'y magpato natin makamay sa pati natin karamdaman. Samantalataya tayo manamahal. Ang Diyos natin ay buhay, makapangyarihan. Walang bagay na mahirap sa ating dakilang Diyos. Kayang-kayang tugunin ng ating malapay ng ating mga pangailangan. Hallelujah. Ang ating makahilingan sa Kanya. Manamahal. Hallelujah. Sa ating pananampalataya. Manamahal. Katulad ng mga heroes of the Bible. Manamahal. Hallelujah. Nagtagumpay sila sa pamagitan ng pananampalataya. Kaya manamahal. Praise God. Tayo po ipatong po natin ating mga kamay sa pati ating karamdaman ng isama naman, hallelujah, sa ating ulo. Hallelujah, sama-sama natin palayasin sa makapangyarang pangalan ng ating dakilang Diyos sa unat panalangin po natin bilang pastor, Evangelista Ulista Dalmeda. Palayasin po natin ating mga taglay na karamdaman, mga problema, hallelujah. Sa unat panalangin bilang pastor, Evangelista Ulista Dalmeda, aming pinapalayas lahat ng demonyo karamdaman, demons of all cancer, TB, diabetes, high blood, tuberculosis, hallelujah, rheumatism, hallelujah, namang klase nagpapahirap sa katawan namin kapatiran, lumayas kayo sa mga pang-alisus. Kasaut yun naman, Jesus, kahirapan ng buhay, kasaut, kawalan ng panampalataya, kasaut yun naman, Jesus, kasaut, in Jesus' name, kasaut, in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. May mahal, tayo po'y lumukso. Sumigaw tayo, mahina na lamang po yung ating pong pagsigaw ng hallelujah, praise the Lord. Manawal, huwag natin kanong lakas mo naman sapagkat mahimbing ang pagtulog natin pong mga kapitbahay, manumahal. Kaya sambitin na lang natin ng mahina, manumahal, ang ating pong pagsambit ng hallelujah, praise the Lord with 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord po nating dakilang Diyos, manumahal. God bless you po. Pagpalain tayo ating dakilang Diyos, manamahal. We love you in the Lord, but here is Jesus, love us more. At tuloy-tuloy na po tayo, manamahal, sa ating po mga announcement. Narito po ating beloved preacher, Brother Lando Montilla, sa ating po mga announcement. Amen. Praise God. Purin po ating pinangalapan ni Jesus. God bless po. Ating brother preacher Greg Mascareñas sa ating napag-aralang Ebanghelyo ng Kaligtasan. Bago tayo dumako sa ating announcement, maminamang kukuha mo tayo ng ating special offering para po sa karagdagang pangailangan sa improvement ng ating church. Maminamahal, praise God. Pag tayo magsawa, minamahal sa pagbibigay, dahil ito po, minamahal ay pagpapala din po sa bawat isa sa atin. Maminamahal, upang basbasan, pagpalain na ating pinawala pa sa ating may pagkakalob na special offering. Panalangin po muna ito ating brother Albert. Amen. Praise God. Maraming salamat po, Labada Preacher Lando Montilla. Manalangin po tayo mga minamahal. O matakilang Diyos na makaparin sa lahat sa matamis at makaparin pangalan po mga pasis. Minsan pa mga Panginoon dito po ako sa pagbibigay po ng special love offering. Mahal Panginoon, dito po mga pinagpalang yung mga anak. Mahal Panginoon, pagpalain niyo po sila. Mahal Panginoon, ang mga kamay na matapatan na nagbibigay. Mahal Panginoon, ang kanilang special love offering. Mahal Panginoon, balik niyo po sa kanila. Mahal Panginoon, mas pong beses. Mahal Panginoon, pagpalang ito. Mahal Panginoon, at kung ano mga trabaho, pinagkakitaan. Mahal Panginoon, pagpalain niyo po. Mahal Panginoon, upang patuloy po sila makapagbigay. Mahal Panginoon sa gawain, sa maganda po ng gawain, yung banal na gawain. Mahal Panginoon. At sa mga kapatid na gusto pong magbigay, at walang maibigay. Mahal Panginoon, pagpalain niyo rin po sila. Mahal Panginoon, ganyan po sila pagkakitaan, trabaho. Mahal Panginoon, upang susunod namin pagkita. Mahal Panginoon, sila man ay makapagbigay. Mahal Panginoon, pagpalain niyo po kami lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Diyos, salamat po sa pagpapala at sa mga biyayang laging natatanggap ko.
Araw po ng linggo, minamahal, ating Sunday service alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. At araw po ng Miyerkules, 1 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon. Araw po ng Biyernes, katulad kanina, minamahal, alas 9 tayo ng gabi, nagsisimula, nagtatapos po tayo ng ganitong oras po. Minamahal yung ating araw ng Biyernes. Mantabay po kayo sa ating webcast, minamahal, baka may pagbabago yung ating mga schedule ating mga services para minamahal malaman po natin kung may pagbabago po tayo. Minamahal dahil sa ating na linggo, naman medyo tumaas yung ating alert level, nasa number 3 na po tayo, kaya hindi natin alam kung anong mga restrictions pa po ang ipapairal ng ating pamahalaan. Ay mantabay po kayo sa ating webcast po natin, minamahal, upang malaman natin pag may pagbabago po sa schedule ng ating mga services. Amen. Praise God. Mamaya po, minamahal ko yung araw po ng Sabado, yung ating television program sa PTV Channel 4, alas 10:30 ng gabi, hanggang alas 12 po yan ng ating gabi, tuwing araw po yan ng Sabado. At yung radyo program naman po natin sa Dako ng Maynila, sa DCME, 15:30, talapitan ng ating mga radyo sa AM band po yan, maminamahal, Lunes po yan hanggang Sabado, alas 11 ng gabi, hanggang alas 12 po yan ng ating gabi. At yung ating live webcast po natin, gabi-gabi po yan, Lunes po yan hanggang Sabado, alas 9 po ng gabi, hanggang alas 10 po yan ng gabi. Yan po, minamahal yung ating mga programa, minamahal, meron tayong lihans, meron tayong counseling, may bautismo po. Sa hindi pa po nabautismohan, minamahal, libre po ang bautismo at yung damit na yung suot-suot, hindi po mababasa yan, na meron po tayong magagamit na baptismal robe. Amen, praise God. Naman kung wala na po, tayo tumayo na po, pasalamat na po tayo sa ating pinawal na Panginoon Isus, sa mga magpapalihas po. Ngayon pala, makipag-ugnayan na po kayo sa ating pinawal na Panginoon Isus, sa pagnatin po sa harapan, tuloy-tuloy po yung ating paglilihas. At narito po, ating beloved worker, Brother Josue, sa panalangin po, ating natapos sa matagumpay na pananambahan sa umagang ito, maging sa ating pansamantalang paghiwa-hiwalay, panalangin na rin po ito. Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved preacher Lando Montilla. Manalangin po tayo, mga minamahal kong kapatid, sa ating pansamantalang paghiwalay. Opo, dakilang makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon Jesus, maraming salamat. Mahal na Panginoon sa pansamantalang natapos mong gawain. Mahal na Panginoon, higit namin pinapasalamatan. Mahal na Panginoon ang iyong mga salita. Mahal na Panginoon nga muli namin pakinggan. Mahal na Panginoon nga pinapangaral sa iyong mga ngaral. Mahal na Panginoon, at sa aming pag-uwi, mahal na Panginoon, purihin ka, mahal na Panginoon, sa pangunag panalangin sa aming minamahal ng pastor, mahal na Panginoon. Sa lahat, mahal na Panginoon, ng mga awiting makalangit, mahal na Panginoon, maraming salamat, mahal na Panginoon, sa mga nagpasalamat, mga patutuo, mahal na Panginoon, sa pinagpala ng mga kapatiran, mahal na Panginoon, sa pagbibigay, mahal na Panginoon, maraming salamat sa lahat, mahal na Panginoon, at sa aming pansamantalang paghiwalay, sa pag-uwi sa kanya-kanyang tahanan. Mahal na Panginoon, ikaw mag-ingat sa bawat isa, mahal na Panginoon, sa maglalakbay man, mahal na Panginoon, sumasakay anumang uring sakyanan, mahal na Panginoon, alisin mo ang lahat ng hadlang, mahal na Panginoon, nga makarating sila sa kanya-kanyang tahanan, mahal na Panginoon, gabay patnubay mo, mahal na Panginoon, at sa araw ng bukas, mahal na Panginoon, muli mo kaming ibalik dito, mahal na Panginoon, sa gabay patnubay mo, mahal na Panginoon, sa pangunag panalangin sa aming minamahal na pastor, mahal na Panginoon, kami man ang nagkaisa, mahal na Panginoon, ito pong samot dalangin sa pangaral ni Jesus, makapangyarihan sa lahat. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise God. Purihin po ating pinahal na Panginoon.